Ay guys, tayo po ngayon ay magluluto ng katutubong luto dito sa amin sa Bulusan. Ang ating lulutuin ngayon ay yung niluluto namin nung kami bata pa kung kami ay naglalaro. Alam niyo naman kasi kami kung naglalaro noon, katulad ng pagluluto, ang niluluto namin ay totoong pagkain. Yung mga saging na nakukuha namin sa kabundukan na noon kasi sa sobrang dami ng mga saging dito sa amin ay may mga saging na pinapabayaan na lang ng may-ari kasi lalo na kung hindi magandang uri ng pagkakalaki ng mga bunga, yung tinatawag namin sa aming lukyat. Yung lukyat ay parang payat na pagkakatubo ng saging, pero meron din namang magaganda na hindi na talaga, hinahayaan na lang. At saka yung iba naman kasi sa aming sariling puno naman kasi, kaya hindi siyempre magagalitan pa kami ng aming lolo o tatay, siyempre sarili namin yun. Kaya ang ginagawa namin ay niluluto namin, gumagawa kami ng isang furnace na luwad o clay, umuhukay kami ng clay, hinuhugisan namin na para siyang lutuan ng tinapay. Isang pugo na DIY gawa ng mga bata at tumitigas din yan dahil ang ginagawa namin, hinahalo din na parang simento at para tumuyo ay nagsisiga kami, pinapaapoy namin. Talagang magagaling mga bata, no? Napaka-creative. Talagang kaya kahit nga kapag naglalaro kami ng baril-barilan, yung mga ginagamit naming mga baril ay ginagawa lang namin mula sa mga sanga ng kahoy, hinuhugisan namin. Kahit yung mga palapa o mga sanga ng mga nyog, yung palwa na tinatawag sa amin, parang baril yun. Maraming ulit ng laruan no, ng mga bata na hindi na ngayon ginagawa ng mga bata dahil puro na ngayon kasi ng mga cellphone. At ito isang sample yung niluluto namin noon, yung ganito na saging na nilalagyan namin ng gata ng nyog na siyempre mga sanay kami sa pagluluto ng ganitong uri ng pagluluto dahil nga sa laro namin nga noon parang laro lang namin yan. Ang aming mga pinaka ginagamit na molde o hulma ay yung lata ng gatas. Doon namin nilalagyan namin ng asukal. Ang ginagawa namin noon ay binabalatan muna namin ang saging at saka ginagadgad. At gumagawa rin kami ng sariling gadgaran, yung mga lata ng gatas na malalaki. Binubutasan namin yun. Siyempre matalas yun at yun ang ginagamit namin na gadgaran. Natawag dito sa amin ay iraidan. At siyempre kapag powder na, nilalagyan namin ng kaunting asin, hinahalo namin at asukal. At kung minsan meron ding nyog o kaya yung gata ng nyog at niluluto namin. At siyempre, ang sasaya ng mga bata kapag luto na. Minsan may mga bata na nagmamadali kahit di pa luto ay panay na ang salok ko ha. Pero maganda ang pagkakaluto, parang tinapay din kasi siyempre merong pugon. Ang pugon na ginawa namin na may hulmaan siya, merong pugon at furnace na parang ano rin, talagang lutuan ng tinapay. Malaki yun sa isang lugar kasi, siyempre sa bundok, walang sagabal sa amin, malawak ang kabundukan eh. At di namin pinapausukan at ginagatungan namin ng mga tuyong dahon o yung mismong baon ng nyog at yung sanga ng mga punong kahoy na tuyo, yun sa maluto. Maganda rin kasi ang mga outdoor na laro ng mga bata noon. Talagang nagiging malikhain at sanay. So parang survival na rin. Hindi tulad ngayon ng nakikita ko ibang mga, kahit yung scouting ngayon, di ba ang scouting ay dapat survival. Ngayon marami na rin ready-made. Biruin mo scouting pero meron silang mga electric fan. Meron silang mga washing machine pang iba. May dala. Maliit. May dala silang mga dati ng mga termo. Noon talagang mag-aaral mga bata na magparikit ng apoy talagang sa camping. Lahat ng pag-aaralan nila. Yung mga jungle bulo, mga scout na yun. Kaya wala akong napansin ng mga dala. Dati may mga jungle bulo kasi kailangan nila gamitin sa bundok kapag sila maglalakad. At syempre, lahat ng mga survival talagang mag-aaralan nila doon kung paano mag-survive sa kabundukan. Ngayon, karamihan ng mga survival tutorial o tips ay makikita na lang natin ngayon sa social media. Dati actual talaga na ginagawa yan pati yung mga bata. May mga nagkatambling-tambling, mga naglalaro ng mga parang sundalo sa bundok.
may gapusan din kapag nahuli ka. At kung ano-ano na mga wala ngayon, katulad din ng pagluluto. Kaya nga itong pagluluto na ito, ang ginagawa ko, hindi lang ito talagang trip, kumbaga, para gusto ko maalala yung dati ay kailangan ko magluto nito. At maliban sa ito ay healthy food. Hindi kasi ito ginagamitan ng mga preservatives at mga artificial na mga katulad ng mga food color na hindi natin alam kung anong mga pinagmulan ng mga chemical na yun na ginagamit. Ay natural po ito at organic na maganda talaga ang resulta. May mga ang health benefits ay natural ito sa digestive system at hindi siya nakakasira. At ito ang aming nakasanayan nung bata pa kami. Maliban sa ito ay kinakain rin namin sa bahay, niluluto talaga. Ay meron pa kaming maglalaro nito na hindi delikado kasi nasa malayong kabundukan minsan sa likuran ng bahay namin. Siyempre malawak naman ang aming likod bahay. Kakaunti pa lang kasi ang kabahayan. Minsan napagkakamalan mo ang boundary namin noon ng mga kabundukan na napagkakamalan mo na sarili mo pa. Kasi wala siyang mga bakod. Parang akalain mo na sa sarili mo pa yun. Kasi wala namang mga galit kasi boundary o kaya halos malapit lang. Ang boundary ng lupa, ang kalaro mo ay nandun rin. May ari din ang kasama mo. Siyempre, kabila sa kanila rin yun. Siyempre, walang magagalit. Nandun rin ang anak ng kabilang magulang. Kasama rin sa laro. Kaya, napakalawak ng daigdig namin noon tulad sa ngayon. Kaya, ito ang aking ginagawa kapag naalala ko. Binabalikan ko. Habang may ginagawa ko, ikinikwenta ko rin kasi parang hindi na ito alam ng new generation ngayon na nangyari ito noon. At para maisip din nila, malay natin sa ganitong paraan, naisip rin nilang balikan ang dating kapaligiran. Iwan ko, parang napaka-imposible na mangyari. Pero kung talagang naisip, ang nagiging problema rin kasi ang paglugo ng populasyon. Siyempre, hanggat palaki ng palaki ang populasyon, naisin ba natin ang malawak na lugar ay hindi na mangyayari. Anay na ang paghati-hati ng mga boundaries ng mga lupa ng bawat pamilya. Kaya lumilit na rin ang pag-aari ng bawat ang property ng bawat mga pamilya. Siyempre, habang palit ang property, pahirap na rin ang tao. Siyempre, lumilit din ang pagkukunan ng resources katulad ng mga pagkukunan ng bungang kahoy. Kaya ang iba nga wala ng lupa nag-uupa na lang ng bahay. At yan ang reality ng ating buhay ngayon. At ako'y nagkikwento dahil siyempre kung walang kwento, wala namang kwenta, diba? Siyempre, ano bang ipapaliwanag ko dito sa pagluluto? Wala namang ibang mga procedure na mahirap. Simple lang ito. Ito ay kakanggata. At yung unang gata, kapag kumulo na yan, ilalagay mo ang yun ngang lulutuin mo na saging na pinowder. Kapag kulong-kulo na, kailangan dapat kulong-kulo. Saka mo ilagay ito. Ilagay mo ng paunti-unti lang. Kailangan maliit lang ang bawat lagay para maluto siya. Habang kumukulo yan, umiinim. Nag-i-expand din yan ng kaunti. Umi-expand, lumalaki. Nabibilog-bilog siya. At takpan natin para kung nais natin na balance ang luto at madaling maluto, takpan rin natin. Sa pagluluto nito, hindi kailangan ng rekado. Kahit meron akong rekado, di ko nilagyan kasi ito lang ang luto noon dahil sabi ng nanay ko na di kailangan daw ang lagyan ng mga rekado o mga pampasarap sa pagluluto na minatamis. Kailangan asin lang na kaunti. Pwede mo rin ito lagyan ng asukal, pero wag mo na lagyan ng ibang mga rekado kasi pumapangit ang lasa. Ito lang ang luto na hindi mo kailangan muna. Kahit nasa sayo kung lagyan mo rin ng anis, pero ako din na naglagay. Hindi naman kasi ito tulad ng ibang mga kakanin na kailangan ang anis. Ito asin lang talaga at gata. Ngayon kapag luto na ito, pwede mo na ilagay ang kakang gata. Yung mas talagang pure na gata ng nyug. Yan ito, ilalagay ko na. Bago maluto, ilalagay mo na yan. At muli siyang pakukuluin para maluto na ang pangkalahatan pati kakang gata ay maluto. Magmamanti-mantika yan at masarap. Yan ilagay ko na ang kakang gata para sa finale hanggang sa maluto at masarap.
At ayan, tingnan nyo oh, at kumukulong-kulo na siya. At kailangan lutong-luto ang kakanggata. At kailangan maluto rin yung pinakalaman. Kaya paminsan-minsan ay tatakpan naman. At kailangan habang naluluto ay kailangan balibalik ka rin ng dahan-dahan. Kailangan dahan-dahan lang para hindi madurog. Kailangan rin balik rin para hindi masunog yung nasa ilalim. Kailangan balanse yung pagkakaluto para masarap at hindi siya matutong. Tingnan nyo, kulong-kulo na siya at medyo dumidilaw-dilaw na at hanggang sa maluto. At pwede na dito ang kaunting asukal lang para pampalasa rin ng pagkain at masarap. Kahit kunting asukal lang, pero depende sa panlasa mo kung gaano ka karami mag-asukal. Masama kung diabetic ka. Dapat kaunti lang, tama lang. Yan, masarap. Talagang masarap kapag pagkain na kinasanayan. Masarap na at healthy pa.